Mga kapatid ko sa pananampalataya, alam niyo po bang yung ebanghelyo ni San Marco ay parang ginaya ni Mateo? Pero meron siyang ibang bagay na hindi naman natin makikita sa ebanghelyo ni Marco tungkol sa muling pagkabuhay. Ano po yun? Ano po ba ang makikita natin sa ebanghelyo ni Mateo pero wala sa ibang ebanghelyo? Bago pa siya muling nabuhay, matapos siyang iluklok, ilibing doon sa garden tomb, alam niyo po bang nilapitan ng mga Hudyo, mga Pariseo, si Poncio Pilato? Pwede po daw bang lagyan ng selyo, isil, siguraduhin saradong-sarado ang puntod, at kung maaari pa, lagyan ng gwardya para sigurado, yung baka sabi-sabi na he will rise on the third day, baka lokohin tayo ng mga disipulo at nakawin. Biruin nyo, nangyari po yun. Si Mateo lang po ang naglalahad ng sealed tomb with guards outside. Ngayon, so kinaumagahan, chapter 28 na po ni Mateo. Parehong-pareho ang nilahad ni Mateo kagaya ng kay Marco. Pero may nangyari. Nung papalapit na yung mga babae, si Magdala at isa pang Maria, abay nagkaroon ng lindol. Yung lindol na yon, parang bumaba ang isang magiting na tao, hindi po si Jesus. Parang anghel din siya. At sinabi, alam niyo po sinabi, bakit kayo naghahanap ng patay? Buhay na siya. Siyempre, yung sinasabi niyong napabayubay sa krus at maraming nakakita, marami po nakita, hindi na po siya patay. Siya'y buhay. So huwag niyo nang hanapin ang patay. Yun ang sabi nung tao yun. Pero yung mga gwardya, kasi dumating yung lindol, nagpatakbo, nawala. Habang sila'y papunta na sa Jerusalem para sabihin sa mga Sanhedrin at kila Caiaphas, nagpakita si Jesus sa dalawang babae, kay Magdala at kay Maria ni Clopas, ang sabi, or Mary of James, nanay ni James. At sila'y nabigla, natuwa, nakilala nila. Hinawakan pa nga nila yung pahay. Pero kamukha nang sinabi nung bata, yung batang lalaki kay San Marco, puntahan nyo aking mga disipulo, tatagpuin ko sila sa Galilea. So matapos nito, ang mga sundalo nagsumbong kung ano nangyari, ang totoong nangyari, lindol at whatever pa. Sabi sa kanila, "Hoy, ito pera. Sabihin nyo, ninakaw talaga ang katawan na yan." At kung babasahin ko po sa English natin Biblia, ito pinasabi ng mga Hudyo sa kanila. Sabi niya, na dapat nilang sabihin sa lahat ng tao yung kalokohan ng mga disipulo ni Kristo, yung kanilang pagiging hallucinating, nahihibang na mga isipan sapagkat talaga naman nila daw ninakaw. And so, they took the money, sabi nila dito tungkol sa mga sundalo, they carried out the instruction na ipagsabi na ninakaw ng mga disipulo ni Jesus, and to this day, that is the story among the Jews. Yan ang pinapaniwalaan. Binuhin nyo, selyado, gwardya. Ngayon, gwardya uli. Pero ngayon, pinapasabi sa kanila ang hindi makatotohanan. Pero si Jesus nagpakita sa mga babae. At nung napuntahan na nila ang mga apostoles, nagtungo nga sa Galilea. At doon, bago matapos ang ebanghelyo ni San Mateo sa 28 kabanata, nagpakita siya sa Galilea. At sinabi niya sa kanila, "O ngayon, sabihin niyo sa buong mundo
Gawin niyo silang mga disipulo ko rin. Sabihin niyo ang inyong nakita, ang inyong naranasan, na ako'y buhay. At ako, mapapasa inyo habang buhay. I will be with you always until the end of time. Dalawa po ang storya. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, ang storya ng mga gwardiya at mga Pariseo hindi daw totoo. Although nakita ng mga gwardiya yung parang anghel o yung tao nagsabi, hindi siya patay, buhay siya. Pero yung mga testigo, ang mga babae, at mismo mga 11 apostoles, siyempre minus Judas, nakita. Natagpuan siya. Buhay nga talaga siya. So, saan kayo maniniwala? Saan tayo magbabase ng ating pananampalatayang Kristiyano? Aalyado ba tayo sa sabi-sabi na hanggang ngayon daw, yun ang pinag-uusapan, yun ang kaalaman ng mga Hudyo hanggang sa ating araw na ito? O naniniwala ba kayo na merong mga tao, babae, mga lalaki, apostol, Maria Magdalena, na talaga siyang nakita? Mahalaga po yan. Bakit? Ang muling pagkabuhay ni Kristo, hindi po natin idrama. Hindi natin pwedeng idrama na nakahiga siyang patay, bigla na tumayo. Wala po yan sa Ebanghelyo. Wala po nakakita ng resurrection from the dead. Ang ating nakita, buhay na siya. At nakipag-usap, nahawakan pa man din ng mga babaeng ito. So, meron silang prueba, meron silang karanasan. Ang maganda rito, yung karanasan na to, handa nilang ikamat. Yung takot nila sa kamatayan ni Jesus, sa paghihirap at kapigatian, ngayon, bilang testigo, witnesses, handa nila patunayan ang kanilang pananaw, pananampalataya, ang kanilang karanasan, sila'y maging martir. Patayin mo na ako, pero hindi ko tatanggihan na nangyari ito. Ibang-iba po sa mga gwardiya, sa mga bayaran. Hindi naman sila testigo. Ang alam lang nila ay lindol. Alam lang nila ay walang laman ang puntod. Bakit hindi nila ipaglaban? Kasi nga, bayaran. Kung pera-pera lang po ang ating pananampalataya, mahina yan bilang pundasyon. Kung kaya natin ibuwis ang ating dugo sa ating pananampalataya, tayo po'y tawag na martir. Ano po ang martir? Greek po yan. Witness. May testigo. Nakakita, nakahawak, narinig, nakasama nung siya'y muling nabuhay. Maraming tao nakita siyang patay. Pero iilan lang nakilala siyang buhay. Kaya nga hanggang ngayon, mahirap po makilala ang muling pagkabuhay ng Panginoon at isabuhay natin pag wala tayong karanasan ng tunay na muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kung ito'y haka-haka lamang, kung ito'y pag-aaral lamang ng ating mga ebanghelyo, pag-uusisa lang, knowledge, head knowledge, walang puso, walang damdamin, walang commitment, mahina po ang ganyang pananampalataya. Kung nais natin masampalatayaan ang muling pagkabuhay, handa dapat tayong maranasan talaga siyang buhay. E nung sinabi ni Jesus, I will be with you until the end of time. Ngayon, balikan natin. Nung siya'y buhay sa lupang ito, paano ba siya nagpakilala na siya yon? Ito rin mismong ebanghelyo ni San Mateo. Sinabi niya,
sa Kabanata 25:25. I was hungry, you fed me. I was thirsty, you gave me drink. Lord, kailan ka namin nakita na hikaos, na ikaw ay salat na salat? Ano man ang ginawa nyo sa pinakamaliit kong disipulo, ako yun na inyong nalapitan. Ating lipunan ngayon, huwag mong sasabihin na wala man akong makitang buhay na Jesus. Ang dami nating mahihirap. Yun lang, peke ang ating pananaw sa kanila. Akala lang natin kasalanan nila, ba't sila mahirap? Napagtanong mo talaga ang kanilang kondisyon? Kilala mo ba talaga sila? Pag talagang inurira natin, hanggang usisa lang, usisero, hindi natin paniniwalaan na si Jesus is I am with you always. Ano pa kaya ang ostya? Ano pa kaya ang ubas? Ang alak na kanyang katawan at dugo? Pag wala kang testigo na buhay siya, tinapay lang yan. Simbolo lang yan. Pero isipin niyo po, ano ba nangyari sa trigo, sa wheat, bago siya naging tinapay? Dumaan siya ng proseso ng paghihirap. Diba? Pinitas siya, ginrind siya, pinayo siya, pinainitan pa siya para maluto. Yan ang pasyon. Yan ang pinagdaanan ni Jesus. Pero ngayon, pagkain, nagbibigay buhay. Ganun din sa ubas. Inapak-apakan para makuha ang katat. Di ba yan din ang sinapit ni Jesucristo? Niyurakan, dinuraan, inapak-apakan. Tingnan natin. Talaga pa tayong tumatanggap ng katotohanan na ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, ako'y kasama nyo. Ngayon po, bilang nagtuturo po ng ating pananampalataya, tuwing ngayon tinataas ko ang tinapay at ang kalis. Alam nyo nakikita ko? Lupa. Hangin na tama. Araw na hindi masyadong mainit, hindi matindi, at lalo na ulan na hindi unos. Pero kung tayo, hindi tayo mag-iingat, hindi natin aasikasuhin ang ating kalikasan, pati mismo itong recent presence ni Kristo sa sakramento, mawawala. Wala tayong magiging tinapay, wala tayong magiging alak. Blessed are you, Lord of all creation. Through your goodness, we have received this bread to offer you, fruit of the earth. Ito po'y bunga ng magandang kalikasan, ecosystem. Kung hindi natin po panghahawakan ng tama ang kalikasan at gagawin lang natin para sa ating sarili, ay nako, walang even ang sakramento, hindi na mangyayari sa ating kapaligiran. Ayan po naman ang nangyayari sa maraming bayan, dating Katoliko. Dahil hindi na sila naniniwala kay Jesucristo sa sakramento. Ano ang mga simbahan ngayon sa maraming lugar sa Europe? Museo. Museo. Pang-turista. Hindi naniniwala. Yan ba ang gusto natin? Ng muling pagkabuhay ng ating pananampalataya? Mauwi tayo sa isang building lang na dapat nating i-maintain at dapat tayo humingi ng pera para makapasok? O nagpupunta tayo ng simbahan? Hindi para tumingin sa mga santo. Nandun tayo para lumapit kay Kristo. Muling nabuhay. Nasa sakramento. Nasa tabernakulo. Maging sa ating mga magagandang iconography, pintura, nagsasabi sa atin, I am with you. Kasama niyo ako habang buhay.